dakila. Number 3, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitin sa saliw ng alpa at lira. 4, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin ang mga alpa ng lota at lahat ay tugtugin. 5, ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpya. Sa lahat ng tugtog, siya ay papurihan. 6, purihin si Yahweh ang lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa biyaya mo lamang.
Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo pababayan. Hindi ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Awitin, Panginoon, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin, hallelujah. Wala kang katulad. Napakabuti mo, Panginoon, O God, hallelujah. Ano man, Panginoon, ang nangyayari sa paligid namin, Panginoon, nandyan ka palagi sa amin. Para lahat, anak, dito lang ako. Hallelujah. Glory, hallelujah. Yes, Jesus. Kita walang magkano yung biyaya. Buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagkulang hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ang siyang kamay sa katabigan. Ang
kailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magbabay. Pinarman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Yes, Kapatid, anak, magulang, lahat ng mga kapitbahay. Ano nga bang dahilan bakit natin kailangang sambahin ang ating Panginoon? Bakit nga ba dapat natin siyang purihin sa lahat ng oras? Hindi lamang sa araw ng pagmamahalan, sa araw ng puso, kundi dapat sa araw-araw ng ating pamumuhay. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, di ba? Ibigin mo ng buong puso, isip at kaluluwa. Napakabuti ng ating Panginoon. Yes, Lord. Tandaan mo, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sa mga gustong lumapit sa Kanya, ito na yung panahon. Huwag ka nang magsalita na wala akong time. Kasi pag dumating yung time na yun, paano kung hindi ka na makahingi ng tawad? Jesus, hallelujah. Kaya dapat mo siyang sambahin. Sinasabi nga rito, bakit nga ba? Sa awitin ito, patuloy na sinyong purihin sa napakabuti ang Panginoon. Pinupuri kita. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinalilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba inuuri kita? Bakit nga ba sinasamba
ka, O Diyos. Wala nang iba. Jesus, hallelujah. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa oras ito, Panginoon. Maraming salamat. Dahil patuloy kang nariyan para sa amin, hallelujah. Ano man ang panahon ay hindi makakahadlang upang ikaw ay sambahin. Panginoon, hallelujah. Salamat sa kabutihan, Panginoon. Lord, hallelujah. Salamat sa oras ito, Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos ay malayang magsabi. Amen! Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Kamusta po ang mga date kahapon? Amen! Lord, thank you, Jesus. Yes, amen. Sino po unang magpapasalamat sa buong linggo na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon? Amen. Siyempre mauna. Napapasalamat ako kay Lord kasi lagi niya kami ginagawa sa ng oras. Magamat ako single ngayon, wala akong date. Pero okay lang. Kasi kadate ko naman si Lord. Alam mo, lagi akong pinidate ni Lord. Ako lang yung ayaw makapag-date. Amen. Parehas pala tayo, tita. Amen. Amen. Meron pa po ba? Siyempre ako. Una sa lahat, siyempre nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa bawat pag-ibig na sa akin, maging sa anak ko. Nagpapasalamat ako dahil lagi siyang nandyan para sa aking anak. Pagkabat kahit minsan na nagkukulang ako sa kanya, andyan pa rin siya. Andyan pa rin siya para sa amin ang aking anak. Nagpapasalamat ako kasi lagi niya kaming pinag-iingatan ng aking anak kahit minsan hindi ako nagiging alis sa kanya. Minsan na nakakagawa ko ng mali, andyan pa rin siya para sa amin ang aking anak. Nagpapasalamat ako dahil patuloy niya kami pinag-iingatan. Maging gano'n siyempre sa buong pamilya ko na lagi niya pinag-iingatan sa nanay ko, sa lola ko, sa lahat ng mga pamangkin ko na pinag-iingatan. Siyempre lahat ng mga kapatiran natin dito sa Ignite na lagi niyang pinag-iingatan, pinagpapasalamat ko rin niya sa kanya ng buo. Yun lang, kaya ako po rin pasasalamat, binabalik ko ng buo sa ating mahal na Panginoon po lamang. Amen. Meron pa po ba? Sila. Magandang tanghali sa ating lahat, ang halinawa. Lalong-lalo na sa ating mahal na pastora. At magandang tanghali. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Bagamat gusto ko magsabi na bagamat patuloy akong nagkukulang sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod. Humingi ako ng tawad sa ating mahal na Panginoon dahil nagkaroon ako ng panghihina. Hihingi ko po ng kapaturan sa ating mahal na Panginoon na dahil pinag-pray ko sa kanya kagabi na ipalit niya ako muli sa pag-aaral. Pag-lilingkod sa kanya. Talaga napakalaki na ng kasalanan ko sa ating mahal na Panginoon dahil ang gawain ibinigay niya sa akin, ang tungkulin na binigay na bilang isang prayer warrior ay hindi ko na ito nagampanan. Sabi ko, Lord, ibalik po ako sa pag-aalam ng paglilingkod sa iyo. Pagkaman talaga napakalakas ng tukso. Sabi ko nga nung araw, ayaw ko matuto ng cellphone. Lahat na matuto ko. Doon ako inano ng kaaway na takso hanggang sa naano ko na yung nabawasan na wala na.
talagang ano natin. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. Kahit hindi niya pinapabayaan ang mga anak. Salamat. Hindi sa pag-iingat, sa ating mga pamilya, sa ating mga at sa aking lahat, sa ating mga kapatira at dahil sila na muli ay mahalo sa tahanan ni Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Ganun din ang isar ko, magamat hindi na kulta yung aking anak, pero sana makahabol. Isar ko na kasi kay anak kay birthday, kasi nag-birthday siya noong 12. No, kasi ito yung bunso ko. Alam mo naman tayo pagka mga bunso. Gusto ko may ramos, may celebrate na kasama yung kanyang mga kapatid. So sana pinapadalagan sa mga maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga katagumpayan, sa mga gawain na maraming salamat. Sa kapatid, Amen. Maraming salamat. Muli, panoorin po natin ang video. Announcement. Announcement daw kung maaga. Amen. Pagpangat po natin ang ating Panginoon. Hindi. May fasting daw po bukas. Kasi may fasting po bukas. Sino po yung mga gustong mag-join? Pwede po. Para po mas lumali po tayo sa Panginoon. Amen. Magkong po sa mga youth. Mamaya po. Anong oras po ulit yan? Alas 3 po. Kung may mga anak po. Alis po kami dito ng 2. Report na po lahat. Tapos kung may mga anak po kayo, pwede niyo pong dalhin para po mas makasama po namin. Mga youth po. Amen? Hindi, yung mga, ano po, yung mga 12 anyos, gano'n. Pwede na po yung pastora, di ba? Yan. Amen? Palakungan po natin ang ating Panginoon. Muli, tinatawagan ko po si Pastora Ruby para po sa ating panibabawang mensahe. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. God is good. And all the time. So, hindi ba ako ngayon ang gagamitin ni Lord para sa inyong harapan? Kasi every once a month, meron po tayong schedule. Para po lahat tayo ay kagamit-gamit sa harapan ni Lord. Mahasa tayong maging manggagawa ni Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw lang susunod. Nakasal ka sabihin mo, ikaw lang susunod. Grabe God, papuri para sa Diyos na dakila. Na-bless po ako sa buhay ni Job. Na-bless ako sa kanya because something is growing now. Something is changing now. Nag-lead na po siya na as a worship leader. So kung ano yung kanyang pag-flourish, I hope that one day you also experience the presence of God sa mga buhay natin. Habang kanina nag-lead siya, sabi ni Lord, magiging babae siyang version ni Victor. Wow. Sabi ko, Lord, salamat. Alam niyo po ba, hindi po lang ang edad. Hindi po sukatan ng edad. Kasi po sa FBR, si Mami Mayat, 60 plus na yon, pero todo pa rin ang pag-lead ng worship. Kaya, kayo na may kabataan, nakakaya, di ba? Bata pa kayo, may mga boses kayo, pero ayaw niyong i-commit ang sarili niyo kay Lord. Kasi ayaw niyo pa talagang bitawan yung mga hadlang sa buhay niyo. Hanggat bata pa tayo, mag-serve na tayo kay Lord. Amen. So, ang magdadala po ngayon ng salita ni Lord ay isang kabataan. Amen. At once na rin siyang nakapag-share dito ng gospel, pero mauulit ngayon dahil alam ko si Lord ang gagamit sa kanya. Without any further ado,
ladies and gentlemen, bigyan po natin ng papuri ang Diyos sa buhay ni Brother J.M. Peñano. Yes, JM. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po muna ay panandalihan mo na langit. Lord, minsan pa napapasalamat kami, Panginoon Diyos, sa pagkakataon ito na kami muli, Panginoon, ay pinagkatipan mo, Panginoon, para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, sa buhay ng bawat sa amin, sa buong nagdaman ng ikaw, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil di mo kami pinabayaan at pinatili mo kami ligtas, Panginoon, hanggang, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, maraming salamat. Dalangin namin na sa bawat salita mo nga maririnig, Panginoon Diyos, ay itanim mo ito sa kaibuturan ng aming mga puso, Lord God, at turuan at tulungan mong buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na may sapaw mo ito o may sagawa ito, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na makuha mo ka ng iyong banong na lugo. Itago mo ko sa ilim ng iyong mga bagis, Panginoon, na hindi ang kainaan ko, makita ko di ang kalulatihan mo, Lord God, sa buhay ko. Lord, titindig ako hindi sa ganang akin, kundi dahil sa iyo, Panginoon Diyos. Sa bawat salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ito yung namumula sa iyo. Lord, maraming salamat at inakin namin ang katagumpayan ng gawain ito sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan, guys. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa minsan pa pribilehyo pinagkaloob niya sa akin na makapagbahagi ng kanyang salita. Actually, nakagawa na ako ng outline ko January. Kailan ba Pastora na-send yung schedule? January na. First week, nag-send si Pastora ng schedule. Then, nakita ko yung schedule ko dalawa. Isang February 15 at isang September. Sabi ko, Lord, February 15, bago mag-February 15, February 14, anong gusto mong i-mensahe ko? Ganyan. Kasi malayo pa lang, pinaprepare ko na talaga siya. Tapos, hanggang sa wala talaga akong maisip. Wala akong maisip. May nagagawa ako, pero hindi matapos-tapos. Then I pray, attend ng service. Then, dumating sa point na first Sunday, nag-preach si Pastora. First Sunday or last Sunday? Sabi niya, first Sunday. Sabi niya, ang buwan na to ay punong-puno daw ng pag-ibig. Amen. Sadyang tunay naman kasi lagi ko naririnig kanina na lahat ba may date? Bagamat wala daw ka-date naman daw si Lord, di ba? Diba? Yung iba kasi hindi nila maintindihan yung ganong konsepto na okay nang mawala sa church basta makalabas. Mas parang pinaprayo nila yung mga date kaysa sa gawain ng Diyos. Pero hindi nila alam, mas mainam na makasama ang Diyos sa mga araw na yun kaysa lumabas tayo, di ba? Kasi sabi nga sa ating tema, love is greatest. Diba? Sabi ni Pastor Ray, love is greatest. Ano? Pastor Ray, sinabi mo nung first Sunday? Love is greatest of all, sabi niya. The greatest love of all daw, sabi niya. At sabi niya nung ang buwan na ito ay punong-puno ng pag-ibig. Pakiramdaman ng pag-ibig, ipakita mo nga sa kapatid mo, sa katabi mo yung pag-ibig na yan na nagmumula sa Panginoon. Yung ngiti na punong-puno ng pag-ibig, ayan. Di ba? Hindi yung ngiti na parang walang pagmamahal. Lagi natin isinasabi, pag pinag-verse tayo ni Pastora, God is love, 1 John 4:8. Amen. Napakaiksi. Pero ang hirap sa buhay ko minsan. Bakit di makita yung pag-ibig or yung Diyos sinasabi natin na pinaglilingkuran natin? Diba? Kasi kung tunay tayong anak ng Diyos, diba, makikita sa atin yung bunga. Yung pagmamahal na sinasabi. Diba? Sabi dito, na-quote ko dun sa isang sikat na vlogger. Sinasabi niya, kung mas gusto mo yung rosas kaysa oras ko, hindi ako yung para sa'yo. Napakaganda na sinasabi niya na kung mas gusto mo yung rosas kaysa sa oras ko, hindi ako yung para sa'yo. What does it mean? May hugot yun eh. Bakit sinabi niya kung mas mahalaga yung rosas kaysa oras? Kasi yung rosas, present yun, bagay yun, nabibili yun. Pero yung oras hindi nabibili. Diba?
You can buy flowers anytime and anywhere, but you can't buy time. Napakahalaga po ng oras kaysa dun sa rosas. Pwede mo siya ibigay parehas kung meron, di ba? Pero kung pagbabasehan natin yung titimbangin natin yung dalawa, mas mahalaga yung oras. Kasi yung oras, yung rosas kasi, hindi yan nagtatagal. Na yung sabihin natin romantic. Kasi binigyan ka ng flowers, kilig-kilig ka naman, ang sweet. Binigyan ka ng chocolate, di ba? Siyempre, nakakaano yun, taba ng puso. Nandiyan yung kilig. Di ba, Jazz? Binigyan ka ba, Jazz? Da? Binigyan ka ba, da? Meron. Grabe naman talaga. Di ba? Sa atin daw, sumakit yung ngipin. Di ba? Kasi dito sa Gentry, punong-puno ng pag-ibig yung naririnig ko. Doon kasi sa GMA, wala, total, wala ka dito Dudong. Kung napapanood naman to, sabi nyo, sana umulan bukas, magdamag. Gapon, magdamag. Umulan. Nadamay, pati yung ginagawa sa simbahan. Pati siya nahirapan. Ako, di ba? Hindi ka, pinagbigyan din siya ni Lord. Sabi, so, pati butin lang, pinagbigyan ako ni Lord. Kaso, yung mga apektado, mga may di ba? Damay-damay. Diba? Kung gusto nyo pa naman, kung ako wala, hindi damay-damay na to. Dami ni Dudong. Ang ganda pa ng ano niya eh, ni-notes niya pa yun eh. Di ba sa notes niya, nag-declare siya na Lord, sana umulan, maghapon, magdamag. Nakalimutan niya may gagawin. Di ba? Iba talaga yung yung minsan yung pananampalataya talaga natin dapat kailangan natin i-exercise yan eh. Di ba? Sabi dito, yung rose kasi nagsisimbolo siya sa mga present and time represent their commitment and love. Hindi mo masasabi sa tao, mahal mo siya kung wala kang oras. Lalong-lalo na hindi mo masasabi sa Diyos na mahal mo siya kung wala kang oras. Dahil ang sangkap ng pagmamahal, unang sangkap ng pagmamahal, tandaan nyo, hindi dyan nawawala yung oras. Paano mo masasabing mahal mo ang tao kung wala kang oras? Wala kang oras makipag-usap, wala kang oras na lumabas sa kanya, magkaroon ng time. Di ba yung mga intimate relationship or ano kayo, tawag dito? Mag-open kayo sa isa't isa, lumabas, mamasyal, ganyan. Di ba? Kailangan yun. Hindi mo pwede sabihin, I love you, tapos, bahala na. Magkita tayo, hindi kung hindi, di po ba? Sabi, you can love if you don't have time, but you can love anytime. Tagalog sabi, hindi ka daw pwede magmahal kung wala kang oras. Pwede ka magmahal kahit anong oras. Diba? Huwag mong hahayaan na yung love na sinasabi mo is hindi niya paniwalaan dahil wala kang oras. Lagi niya may time. Lagi. Kung committed ka talaga, dapat meron kang oras para sa taong mahal mo. Lalo na sa Panginoon. Kung pag sinabi natin, mahal kita Lord, dapat may oras na kausapin si Lord. May oras ka gaya ng gantong oras para purihin sambay ng ating Panginoon, di ba? Sa mga gantong panahon na napapakita din natin kung paano natin minamahal si Lord. Pero ang importante, sa araw-araw natin pamumuhay, dapat araw-araw mong ipakita or ibigay yung oras mo sa Panginoon. Hindi man lahat, dapat lagi kang may oras sa Panginoon. Hindi naman every Sunday lang. Ano yan? Tuwing linggo mo lang mahal si Lord kasi linggo ka lang nagsisimba, linggo mo lang siya nakakausap, linggo mo lang siya pinapuri. Ganun ba magmahal? Pag ako minahal ng ganun, ay, naman, linggo lang. Hindi ako papayag, syempre. Hindi natin deserve yung ganong pagmamahal. Deserve natin yung dapat laging may oras sa atin. Di ba? Sabi, sa ating tema ngayon is Love is Greatest. Sa 1 Corinthians 13 verse 13. Dako tayo, ito yung pinaka versikulo ng pagmamahal. Sa unang Korinto. 13 verse 13. Ito yung pinaka verse natin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sabi niya, now abide faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Bakit sinabing the greatest of these is love?
Unang-una nga, ang sinabi ko sa inyo, dahil po ang Diyos ay pag-ibig. Kaya wala nang ibang pinakadakila kundi ang Diyos. Kaya walang ibang pinakadakila sa tatlo kundi yung pag-ibig. Sabi niya, kung babasahin natin tong 1 Corinthians 13 hanggang buong chapter ng 13, lalabas dito yung character is greater than gift. Babasahin ko po. Bakit ko sinabing character is greater than gift? Makakapagsalita man ako ng mga wikang ng mga tao at ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, para lamang akong kampa ng umaalingaw-ngaw o kopya ng ingay. 13 verse, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong mapabala. Diba? Sa lahat ng mga sinabi niya, lahat na kaya mong gumawa ng himala, kaya mong mag-predict kung ano mangyayari sa future, kung wala ka naman talagang pag-ibig, wala din itong kabuluhan. Dahil sabi ko nga po, masusukat ang maturity ng isang Kristiyano kung makikita sa kanya yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amen. Na kung minsan, iniisip natin, ang hirap kasi gayahin ng pag-ibig ni Lord. Unconditional love si Lord eh. Amen. Diba? Ang hirap kaya patawarin ng yung nag-chismis sa akin. Tapos, diibigin ko pa, chinismis-chismis ako, sinira-siraan ako. Diba? Ang hirap kaya patawarin nung nanapak sa akin. Nung nang-away sa akin, nanira sa akin, nung hindi nagpautang sa akin. Ang hirap patawarin, diba? Yung tipong, sila na nakagawa ng mali sa'yo, ikaw pa yung magsasorry. Ganun yung gusto ng Lord sa atin na magkaroon tayo ng conditional love. Sa tutusin, hindi siya mahirap. Kung lubusan nating nauunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi mahirap yung unconditional love. Sa mata ng tao, kasi ang para bang ang unconditional love sa mata nila is yung ginawa ni Lord. Yung inalay yung anak para maligtas yung sangkatauhan. Parang yung unconditional love, mag-aalay ka din ng anak. Doon lang sila nakapokus yung pag-aalay ng anak. Hindi nila hindi nila naunawaan ng lubos ano ba talaga yung unconditional love. Yung unconditional love, ito yung love na mahal mo yung tao dahil kung sino siya. Mahal mo yung tao na hindi ka din umaasa na mamahalin ka niya pabalik. Gagawin mo yung bagay para sa taong yun nang hindi ka nag-expect ng any return. Or hindi ka nag-expect na ma-reciprocate yung feelings mo toward them. Di ba? Mahal mo yung kapitbahay mo dahil mahal mo siya. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Di ba? Hindi mo na mahalin ka man niya or hindi, gawin mo niya yung ginagawa mo siya, bigyan ka man niya ng, ibalik man niya ng ulam din yung binigay mo or hindi. Di ba? Wala ka na doon. Basta gawin mo yung pinagagawa sa ng Diyos. Gawin mo yung unconditional love na yun. Na no matter what happen, kung ano yung bagay na ginawa mo, huwag kang mag-expect na kapalit. Huwag mong expect na ma-reciprocate yung feelings mo toward it. Ganun yung unconditional love na sinasabi. Hindi yung mag-aali lang din ng anak. Hindi lang doon yung natatapos. Di ba? Sabi dito, di ba, sa verse natin, 3 bagay daw yung mananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Unahin natin yung pananampalataya. The power of faith. Meron ka pangyarihan yung pananampalataya. Tingnan mo si Dodong. Diba? Nagsabi lang siya na sana umulan buong mundo. Kasi hindi dahil sa wala siyang kadita, hindi mga bitter taga-FBR. Malalaman niyo din mamaya kasi may PEVLAB kami. Kaya inaanyayahan po namin kayo mga kabataan sa PEVLAB. The power of faith. Pag sinabi kasi natin faith, ito yung trusting God fully. Hindi yung half lang, hindi partial, kundi fully. Yung wala ka ng ibang inaasahan, kundi ang Panginoon. Diba? Pag sinabi fully, buo. Hindi kalahati. Walang bawas, kundi buo. Ganun yung faith na sinasabi. Kailangan daw natin exercise yung faith. Una sa lahat, believe the power of
Believe that there is power in the name of Jesus. Paano natin exercise yung faith natin? Believe that there is power in the name of Jesus. Gaya ng ginawa ng mga apostol sa Acts. Tingnan natin sa Acts. Buksan natin sa Acts chapter 3 verse 6 to 7. Paano yung exercise ng mga apostol yung kanilang pananampalataya? Kasi ito yung panahon na hindi na nila kasama si Jesus. Ito na yung panahon na sila na. Holy Spirit na yung kasama nila. Binabana sa kanila yung banal na Espiritu para sumama sa kanila bilang helper. Di ba? Gawa chapter 3 verse 6 and 7. Ito yung pinakamagandang verse na about sa healing. The power of faith. Na sinasabi dito, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit, umpisa natin sa verse 1. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo. Take note ha, lalaking lumpo. Isang lalaking lumpo mula pa nung isinilang. Since birth, lumpo na siya. Ibig sabihin, bata pa lang or pinanganak siya, hindi na siya nakakalakad. Dinala ito ng mga tao pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan, na papasok sa templo, siya humingi ng limos. Tinignan siya ng dalawa. Sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit, anong meron ako ay sa kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya ang kanang kamay, ang lumpo at itinayo. Noon din, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo, nagsimula ng lumakad, pumasok siya sa templo, kasama nila, pinalakad, lumundag-lundag, nagpuri sa Diyos. Diba? Believe that there's a power in the name of Jesus. Ano sabi nila Pedro? Silver and gold I have none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Wala na to si Jesus ha. Ang kasama na nila neto, Holy, ang kumikilos. Diba? Sa Panginoong Isus, tanda natin yung Panginoong Isus. Pagkat sinasabi din sa John 14:14, na naman ang hingin nyo sa aking pangalan, ay pagkakalo ko sa inyo, alang-alang sa ikararangal ng Ama natin na sa langit. John 14:14 ay isang magandang verse na lagi ko din sinasabit kapag nagme-memory verse kami nung sa Bible School. Kasi every time nakakain ka, kailangan iba-iba. Sa umaga, salvation, sa tanghali, prayer, sa gabi, healing, ganyan. May ganun kami dati. Kaya halos siguro lahat ng healing or dati, kabisado ko, pero ngayon muling nagre-replenish or nire-refresh. Salamat sa mga gantong pagkakataon. Salamat sa ating Panginoon. Diba? Sabi dito, the power of faith. Believe that there is power in the name of Jesus. Gaya nila Pedro at Juan. In-exercise nila yung kanilang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tumayo at lumakad. Hindi lang tumayo, hindi lang lumakad. Lumundag-lundag pa yung lumpo at nagpuri sa Panginoon. Di ba? Nasa kabila ng miracle na ginawa ng mga apostol, di ba? Hindi nakalimutan ng lumpo na magpuri sa Panginoon of the day. Na kung minsan, may mga nakakalungkot isipin na may mga tao na humingi ng prayer, pinagaling ni Lord, na sinangako na maglilingkod ako sa Lord. But, sad to say, di ba, hindi lahat nagiging firm dun sa commitment or dun sa mga pangako nila. Pero, darating ang panahon na alam ko, titindig sila at lalapit muli sa Panginoon. Kaya isa pa, sabi dito is, believe that there is salvation in Him. Maniwala tayo, or manampalataya tayo na mayroong pagliligtas sa ating Panginoon. Buksan natin dito sa may Daniel. Meron 3 kabataan sa Daniel. Dito man tayo sa Isaiah 43 verse 1 to 3.
Isaiah. Isaiah 43. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok sapagkat si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos na Israel, na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko sa iyong Egypto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Di ba? Kinakanta natin to minsan, na dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako matutupok. May mga kabataan sa Bible nakaranas. Yan. Buksan natin sa Daniel. 3 kabataan, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Si Shadrach, sa madaling ikwento ko na lang po. Si Shadrach, Meshach, Abednego, sila'y 3 kabataang Hudyo. Ang nagahari ng mga panahon na yun ay si Nebuchadnezzar. Na si Nebuchadnezzar, nagpatayo ng gintong imahe niya para sambahin. Na kapag sa oras na tumunog yung trompeta nila, kasi may trompeta tayong inaantay eh. Baka isipin nga yan. Wala kapag tumunog yung trompeta nila, hudyat yun para sambahin yung mga Diyos-Diyosan, pati yung imahe, gintong imahe niya na sasambahin, luluhuran, lahat magsisiluhod pag tumunog yung trompeta. Dumating yung panahon na tumunog yung trompeta. 3 Hudyo, kabataang Hudyo ang hindi lumuhod. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. May nagsumbong kay Nebuchadnezzar. Kay Haring Nebuchadnezzar, hari siya ng Babylonia. Sa sobrang galit niya dahil narinig niya na itong 3 to hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi lumuhod sa gintong imahe niya, pinatawag. Then, itinapon doon sa kugon, sa apoy. Hindi ko alam kung paano yung itsura noon. Tinapon. Pagkatapon sa kanila, 3 sila. Tinapon. Pero ang nakita ng hari, 4. Diba? Dahil yung faith nila is sasamba lang sila sa tunay na Diyos. Diba? Ang sasambay lang nila, wala silang ibang luluhuran kundi yung tunay na Diyos. Sabi dito sa Daniel yun. Daniel chapter 3 verse 13. Tinapon sila. Pagkatapon sa nila, nakita ng hari, 4. Basahin natin yun sa Daniel chapter 3. Ay, tama ba? 3:30. Ito na dito sa 30, nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at pinatawag niya ang 3 lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, to bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos? Ni sumasamba sa ribulto, ginto na aking ipinagawa. Inuutos ko sa inyo, lumuhod kayo at sumamba. Sa ipinagawa kong ribulto, sa sandaling marinig nyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, Mahal na Hari, Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyong tungkol sa bagay na ito. Gawin nyo ang inyong gusto. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon. At kung hindi man niya kami iligtas, hindi rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribulto, ginto na pinagawa ninyo. Diba? Ganun yung faith nila. Na wala kaming ibang sasambahin kundi yung Diyos lamang na kanilang pinaglilingkuran. Kundi ang ating Panginoon. Wala din silang ibang, hindi sila luluhod sa mga ginawa niyang ribulto or sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabi, sige, ihagis niyo kami. Nangyari yan, hinagis. At 4. Nagulat si Nebuchadnezzar, bakit 4? Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindig ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya inutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Inutos niya din ng ilang mga pinakamalakas na kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego
at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga nila nang hindi nalis ang damit na panloob at panlabas. Turbante at ibang kasaotan. At inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Ang nangyari po, nung nakita na, nung hinagis na sila, 4 po yung nakita kasi nandun ng Diyos. Nangangahulugan lang ng sinasabi doon sa Isaias is nangyari sa buhay ng 3. Na dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Na dumaan ka man sa apoy, di ka masusunod. Diba? That's the faith na meron sila. Nang niligtas sila ng Panginoon. Ito yung nagsasabi dito na, believe that there is salvation in Him. Na kung meron kang pananampalataya, maliligtas ka sa kahit anong mga bagay. Kapag yung pananampalataya mo is firm, whether na spiritual o physical man yan, nakamatayan, ililigtas ka ng Panginoon or kapahaman. Diba? Kailangan natin itindig or gamitin yung power of faith dahil may kapangyarihan yung faith natin. Kailangan natin itong exercise. Ikalawa, hope. Ano ba yung hope? Confidence or expectation. Sa tao, sa ating mga tao, lagi kong, may narinig akong saying na expectation lead to disappointment. Then, tinanong ko bakit? Bakit nagli-lead sa disappointment? Kasi una sa lahat, nag-expect tayo sa tao. Bakit? Yung tao, yung capability ng tao, may limitasyon. Diba? Sabi, we expect beyond the capability of the person. Parang, kunyari, umasa ko Jocelyn na pupunta siya mamaya. Then, hindi siya pumunta. Kasi nga, may ginawa siya or what. Nag-expect ako. Hindi na-disappoint ako kasi hindi siya natuloy. Di ba? Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung mamaya may gagawin pala yung tao na mas importante, di ba? Hindi nyo lang masabi, hindi siya makahindi dahil nahiya siya sa'yo. Di ba? Huwag tayo mag-expect. Sabi nga dito, we expect beyond the capability of the person. Kaya tayo nagbibigo, kaya tayo nadi-disappoint dahil umaasa tayo sa tao. Dapat tayong umasa sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ay limitless. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Diba? Sabi sa Luke 1:37, favorite verse natin yan, for God nothing is impossible. Diba? Bakit ka aasa sa tao? Kung meron naman Diyos. Kung minsan umaasa ka sa katabi mo, pero hindi mo alam yung katabi mo umaasa sa Diyos, ba't ka pa didiretso dyan? Eh, didiretso ka na sa Diyos. Diba? Kasi nga, naririnig natin na expectation lead to disappointment. Huwag kang mag-expect. Huwag kang umasa sa tao. Umasa ka dun sa Diyos na inaasahan din ng taong inaasahan mo. Diba? Sabi dito, sa Jeremiah 29:11, diba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and better future. Plans to give you hope, inulit ko, and better future. Alam niyo ba, church, yung nangyari sa 3, kay Shadrach, Meshach, at Abednego, nung umasa sila sa Panginoon, na-promote sila. Basahin niyo yung verse 30 ng At sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay itinaas sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Pre-nomote, di ba? Pre-nomote dahil umasa sila sa Diyos. Wala silang ibang inasahan na makapagligtas sa kanila, kundi ang Diyos. Kaya, ay naging nila. Kaya yung sinasabi sa Jeremiah, di ba? Ito yung better future na sinasabi. Better future na naranasan ng 3 na mararanasan mo din na umaasa sa Diyos. Kung naranasan nila na mararanasan mo dahil wala kang pinagkaibang, walang Diyos. Diba? Hindi iba yung Diyos na pinaglilingkuran nila sa Diyos na pinaglilingkuran natin sa ngayon. Kung sino yung Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, siya din ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Siya din yung dahilan kung ba't narito ka ngayon. Diba? Siya ang Diyos na sinasamba natin ngayon. Kaya kung ano man yung naranasan nilang promotion, mararanasan mo. Na-promote sila dahil umasa sila sa Diyos, mupo-promote ka din dahil umasa ka sa Diyos. Diba? Kaya sabi, now church, tell me, if you put hope to God, do you think
it leads to disappointment. Na kapag ba umasa ka sa Diyos, tingin mo, magagaya ka sa pag-asa sa sinasabi ng tao na ito yung lilid sa'yo sa kabiguan. Di ba hindi? Dahil sa Panginoon natin masusumpungan ang tatagumpayan. Amen. Lagi natin dinideclare sa panalangin. Di ba? Dahil ang ating Panginoon is the victorious God. Since then, di ba? Pinagtagumpay na ng Panginoon tayo. Tayo lang kasi kung minsan nagkakaroon ng double mind, para bang nagwe-wave pa yung ating pananampalataya na tutulungan ba ako ni Lord? Magagawa ba ito ni Lord? Diba? Sinabi na nga in God, nothing is impossible. Our God is limitless God. Kaya kailangan, kung aasa ka lang din naman sa tao, umasa ka na dun sa ating Panginoon. Kasi yung tao, limitado lang yan. Limitado yung kaya niyang gawin, limitado yung kaya niyang pahiram, limitado yung kaya niyang itulong, di ba? Pero yung Diyos, walang limit. Amen. Limitless ang ating pong Panginoon. Sabi ba, kayang gawin ng Diyos. Sabi dito, Church, God can make you from nothing to something. God plans to give us hope and better future. Sabi niya, di ba, sa Jeremiah 29:11, na kapag sinabi niya doon, meron siyang plano sa atin since then na hindi ko pa nga pinapanganak eh. Di ba? Gaya ni Jeremiah, hindi pa tayo pinapanganak, pinili na tayo ng Diyos. Sino makakapagsabi sa iyo na ito yung itinakda talaga sa iyo ng Panginoon, na oras na to, gantong oras nandito ka magsisil. Di ba? Wala naman makakapagsabi. Amen. Kahit kami, hindi pa rin namin na expect na tuloy-tuloy kami. Hindi ko nga in-expect na makikilala ko si Pastora Ruby. Saan ko ba siya nakilala? Diba? Hindi ko naman sila talaga kilala dati. Walang relatives. Wala. Kapitbahay, hindi ko nga alam siya saan siya nakatira na. Ang kilala ko lang si Pastor Joel kasi nga, si Pastor Joel magaling magbilyar Ay, hindi siya kilala Di ba? Dito rin, bad boy yan Kaya, sino? Hanggang sa na-encounter ko si God, sabihin na saan. Diba? Kaya lahat ng mga pangyayari is plano ng Diyos. Hindi mo alam, bukas makalawa, ikaw na tatay dito magbabalik sa Diyos. Huwag mo din i-limit yung kakayanan ng Diyos. Amen. Dahil limitless ang ating Panginoon, limitless din yung kaya niyang gawin sa'yo. Amen. Diba ba? Sabi niya, na nga, yung isa, the power of faith, the strength of hope. Yung pangatlo, balik tayo dun sa love. The supremacy of love. The greatest love. The greatest white, Yung mas ito, kapit kami na naman. Kung bakit nasabing God is love, kasi nga dun sa 1 John 4:8, madaming nagawa, hindi dahil siya ay Diyos, kundi dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen. Praise God. Diba? Madaming ginawa si Lord. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, nag-sacrifice, diba? Nag-endure ng pain, diba? Bakit naman nagawa ni Lord yun? Kasi hindi dahil sa Diyos siya, kundi nagawa niya yun dahil sa pag-ibig. Gusto niyang ituro sa atin yung pag-ibig na yun. Gusto niya makita natin yung pag-ibig na yun. Na ikaw at ako is maranasan or matutunan kung paano umibig ang ating Panginoon. Sabi kasi dito, di ba? If the world say you can do unconditional love, then show how God loves you unconditionally. Kung sinasabi ng katabi mo or ng tao sa paligid mo na hindi mo kaya yung unconditional love na ginawa ni Lord, or sinasabi natin agape, di ba Pasara? Sa ibang word, agape, kung sinasabi nila na hindi mo kayang gawin, ipakita mo kung paano ka minahal ng Diyos unconditionally. Kung paano kanya tinanggap, ibahagi mo kung paano ka minahal ni Lord unconditionally. Lalong-lalo na sabihin mo sa Kanya na kaya ka din mahalin ng Diyos unconditionally. Na hindi lang ako, kundi ikaw rin, kaya ka mahalin ng Diyos unconditionally. Di ba? Alam niyo ang nagagawa ng pag-ibig? Nagawa ng pag-ibig na turuan tayo mag-endure. Saan yung papel ko? Ito kasi yung ginawa sa barangay ko,
Nagmumuni-muni ako. Sabi ko, Lord, magpe-preach na ako. Game. Ganito ako kausapin ni Lord eh. Yung biglang may quiet time ako, bigla-bigla, tapos tuloy-tuloy yung sulat. Diba? Una sa lahat, sabi na, what is, di ba pag nagmamahal tayo, meron tayong valuable things. Ano yung pinakabagay na meron sa'yo? Or pinakamahalagang bagay na meron ka? Paano mo yung pinakaingatan? Diba? As we can, sabi dito nga, yung unconditional love is parang pagmamahal mo to dun sa pinakamamahalang bagay. Kaya mo ba itong sacrifice to others? Diba? Sinasabi ko kanina na you can do unconditional love by yung hindi ka mag-expect na marireciprocate yung ginawa mo or hindi ka mag-expect ng kahit anong in return. Sabi dito, love will teach you to endure. Na kahit hirap na hirap ka na, mananatili ka. Amen. Totoo ba yan, mga may asawa dyan? Na kung minsan dumarating sa point na hirap na tayo sa inyong mga partners, di ko pwede sabihin sa akin kasi wala pa naman. Di ba? Di pa naman ako nagkakaroon ng partner in life na yung gaya nyo na mga may asawa na. Diba? Na kahit hirap na daw, sabi dito, mananatili ka. Kay Dexter, totoo ba? Ay, parang baliktad amen na lang. Pinitan ata. Sabi pilitan Love teach you to continue until it's finished. Na magpapatuloy ka hanggang ma-accomplish ka or humantong dun sa kasalan, sinasabi. Or matapos yung bagay, kung ano man yung mga pinapangarap nyo sa buhay, mag-asawa. Tapos sabi pa, love teach you to make sacrifices. Bakit? Di ka pwede magmahal ang hindi ka nagsasakripisyo. Ultimo laman ng wallet mo. Last na laman ng wallet mo, minsan binibigay mo. Gagawa mo yan, di ba? Kasi mahal mo. Gagawa mong sakripisyo kahit itutulog mo na lang, sige lalabas tayo. Kasi magkaiba yung oras niya eh. Ayun yung time day off niya. Ikaw, patulog ka pa lang kasi hindi, lalabas na lang kami. Para hindi lang mag-away. Sasakripisyo ka ng oras, panahon, effort, graham ball, chocolate. Diba? Huwag ganyan. Nagsasacrifice ka lahat. Waffles, makto, ganyan. Kasi sila, alam niyo ba kung bakit sinabi na tinuruan tayo mag-endure, mag-continue, at mag-sacrifice? Kasi ginawa to ng Panginoon. Amen. Si Lord Jesus, habang lumalakad siya, pinapalo siya ng mga kawan. Papunta dun sa pagpapakuhan sa kanya, di ba? Habang suot-suot niya yung corona, tiniis niya yun. Ba? Nag-pray siya, Lord, alisin mo sa akin yung kopang ito. Pero kung ito yung kalooban mo, mangyari ang yung kalooban. In-endure lahat ni Lord yan. Bakit? Para ikaw at ako maligtas. Na sa lahat ng sugat niya, ikaw at ako ay gumaling. Kaya by stripes, we are healed. In-endure niya yun dahil may dahilan. Hindi dahil Diyos siya, kundi dahil gusto niyang ipakita kung paano magmahal ang Diyos. Kung paano niya tayo mahalin. Di ba? Na sinabi pa dito, love teach you to continue till it's finished. Ang time na napako na siya. Di ba? Pagkatusok sa kanyang it is finished, nasabi niya. Kung bakit natin nagagawa yung mga bagay na to, kung bakit tayo natututo mag-endure, kasi pinakita natin Panginoon. Sa kanya nag-origin, sa kanya nagsimula. Kaya huwag ka magtataka kung bakit nai-endure mo yung mga kahirapan, dahil mahal mo yung isang tao. Huwag ka magtataka dahil pinipilit mong matapos. Or makamit, nagsisipag ka, nagtsatsaga ka, makamit lang yung mga pangarap mo. Dahil yun ginawa din ng Panginoon. Likas sa Panginoon yun, yung pag-ibig. Huwag ka magtaka. Dahil naglilingkod ka sa Diyos, nagagawa mo yung mga ganong bagay. Lalong-lalo na yung nag-sacrifice. Diba? Our Lord our God sacrifices only begotten Son. Hindi lang yun basta kusin.
Hindi yun pera, chocolate, di ba? Graham ball, hindi yun mga ganun lang. Kung sa atin, nasa sacrifices na tawag na doon yung mga oras na itutulong natin para lang sa tama natin. God sacrifices only begotten Son for us to be saved. Diba? Kaya lahat ng bagay na ginagawa natin dahil sa pag-ibig, nagagawa natin yan dahil sa Diyos. Dahil mayroon tayong Diyos na sinundan. Meron tayong Diyos na pinamarisan. Na meron dapat tayong Diyos na makita sa buhay natin. Na sa bawat araw na ginagawa natin, kailangan makita. Because God has done it all. Walking toward the Calvary, the cross, yung lumalakad siya papunta sa natangan-tangan yung cross, di ba? Doon pa lang dapat maramdaman mo na yung kung gaano ka minahal ng Panginoon. Baka minsan di natin napapansin, di ba? Dahil sa love, binigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Diba? We must, sabi sa conclusion, we must live by faith. Yung tatlong bagay faith, hope, love. We must live by faith. 2 Corinthians 5 verse 17. Malapit na po tayo magtapos. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa ka kay Kristo, isang tao, 5:27 po pala, sorry. Tama ba? 2 Corinthians o first? Tama ba? Yung, we must live by faith, not by sight. Na kailangan daw natin mamuhay ayon sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin. 5:7. 2 Corinthians 5 verse 7. Ba't pa ito dito? Sapagkat mamuhay kami batay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Diba? 2 Corinthians 5 verse 7. Sabi dito, we must live by faith. Na kailangan daw natin mamuhay ayon sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya kanina, nakita natin, may lumpong nakalakad. Amen. Diba? Sa pananampalataya kanina, mayroong naligtas sa pugod. Amen. Praise God. Tapos ano pa? Stand firm in hope. Hebrews 10:23. 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag tayong mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. Ay, sinasabi ko. Diba? Umasa tayo sa Diyos dahil tapat ang Diyos. Amen. Tapat siya sa kanyang pangako. Kung ano yung pinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob, pangako niya rin sa atin yan. Yes. Diba? Kailangan lang natin i-declare. Kailangan lang natin isa pamuhay na wala talaga tayong ibang inaasahan kundi ang ating pong Panginoon. And lastly, love, sabi na, ay yung pinaka-greatest, do all things with love. 1 Corinthians 16 verse 14. Unang Korinto 16 verse 14. At ang lahat ng iyon ay gawin nyo ng may pagmamahal. Diba? Kung babasahin kasi natin lahat ng doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 12, diba? Wala din sa isa yung mga gifts kung walang pagmamahal. Amen. Walang sa isa yung pagbibigay mo ng ulam kung walang pagmamahal. Walang sa isa yung pagsisimba mo linggo-linggo kung wala kang pagmamahal. Dapat ang maging rason ng lahat ng bagay or lahat ng ginagawa natin may kalakip na pagmamahal. Dahil ayun ang sinasabi dito sa unang Korinto na lahat dapat ng bagay na ginagawa natin kalakipan o haluan natin ng pagmamahal. Dahil sa pagmamahal na yan, doon nakikita kung mayroon ka ba talagang Diyos. Pagkat lagi natin sinasabi ng ating Diyos sa Quran ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Kaya nga kung minsan, ang maturity talaga ng isang Kristiyano, makikita kung paano siya magmahal sa kapwa niya Kristiyano. Hindi lang sa kapwa niya Kristiyano, kundi sa mga taong nasa paligid niya, kung paano niya mahalin. Hindi siya nagtatanim ng kahit anong galit, di ba? Kasi sabi ang pag-ibig ay mapagpakumbaba. Iba
1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nainggit, hindi mapagmatasan, hindi magagalitin, o sa kapwa, hindi ito natutuwa sa galak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin. Kaya kung mahal mo yung katabi mo, asawa mo, magtiis ka. Pinakasalan mo yan eh. Ginusto mo yan eh. Diba? Ayun yung pag-ibig. Sabi dito, mapagtiwala. Tiwala ka pa ba, Jas? Tami, tiwala ka pa ba? Tiwala pa ba kayo? Kasi kung wala, hindi na pag-ibig yan. Punong-puno ng pag-asa. At nagtsatsaga hanggang wakas. Kaya sinasabi nila, kapag sinasabi, till death do us part. Diba? Lagi niyong tatandaan na ang pag-ibig ay nagtatagal ng wakas. Walang bulag. Oo. Love is blind kasi hindi mo nakikita yung mga ginagawa na kundi may namahal mo lang siya dahil mahal mo siya. Diba? Tapos sabi pa lang, love can wait. Pag di daw makapagantay, hindi, ay kapag di makapagantay, hindi yan pag-ibig. Magantay ka, Cedric, ha? Ayan, magantay ka, Cedric. Pero sabi kanina, no? Sana all daw may date. Punong-puno talaga kayo ng pag-ibig. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Pinaguli ko po. Basta. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, JM, for your words for today. So, uwi tayo na puno tayo ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Alright. Pag sinabi natin love, it's all about Jesus. Ang pinaka modern o model ng pag-ibig walang iba po kundi ang Panginoon. Amen. Kasi yung pagmamahal niya sa atin, walang simula at walang katapusan. Amen. Wala po talaga. So, hindi masukat ang kanyang pag-ibig sa atin. Sinabi na ng Romans 8 that nothing shall separate us from the love of God. Walang pwedeng makapagsukat o makapagpigil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya kung mahal mo ang Diyos, kahit anong panahon, magsisimba ka. Amen po ba? Kung mahal mo si Lord, kahit anong pagsubok, magsisimba ka. Kahit ikaw po ay maraming bitbit na mga load sa katawan mo, bigat na bigat ka, dadalhin ko to kay Lord kasi doon makakaroon ako ng kapahingahan at kapayapaan. Dahil mahal ka ng Panginoon. Hindi humihinto si Lord ng pagmamahal sa iyo hanggat buhay ka pa, mahal ka ni Lord. Pero kung matapos na yung life mo dito sa earth, at tapos na lahat, at hindi mo man lang naramdaman ang pag-ibig ni Lord, kapatid, kagustuhan mo na yun. Choices mo yun. Kasi ang pag-ibig niya sa atin ay laging available 24/7. Amen? Pag-ising mo pa sa umaga, mahal ka na ni Lord. Pagtulog mo, mahal ka pa rin ni Lord. Amen? Hindi natatapos yung love niya. Kaya nga po, no man can fathom the love of Jesus sa buhay natin. Walang makakasukat at walang makakatumbas sa laki at lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tularan po natin na ikaw ay nasa kalagitnaan ng karagatan. Iba po kasi yung dagat sa karagatan. Pag sinabi nating dagat, sea, at ang karagatan ay ocean. So, andun ka sa ocean, para kang barko na nag-iisa lang at wala kang matatanaw kundi sarili mo lang. Alam niyo po ba na sa kalagitnaan po ng lawak na yan, ganyan po kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Tell it louder please. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Jesus loves you so much. Amen? Amen. Kaya kung mahal mo si Lord, itong oras na ito, ang oras para sambahin natin si Lord. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Come on, let's all stand. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti pagpapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Tayo'y sabay-sabay na manalangin, Panginoon. Patuloy mo kaming dalhin sa ilalim ng iyong presensya. Na sa bawat kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Na sa bawat kami ay may pagkukulang, ikaw ang nagpupuno ng mga kakulangan na ito para sa amin. Manatili kami, Panginoon, nakakapit. Manatili, Panginoon, na maging matatag. Manatili kami maging malakas. Sapagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, ang patuloy na maranasan namin sa araw-araw. Punuin mo kami ng kaligayahan. Hindi kami hahanap, Panginoon, ng anumang replacement ng iyong love para sa amin. Dahil ang love mo para sa amin ay buo at dakila at dalisay. Walang kapalit at hindi ka kailanman humihiling ng kapalit para sa amin. Kung hindi man kami naging tapat sa aming pag-ibig sa iyo, tawarin mo po kami. Kung minsan ang aming pag-ibig maligamgam, ngayon ay mainit, bukas ay malamig. Panginoon, alam namin na sinabi mo sa kapahiyagan ng Revelation, ayaw mo ng ganong klaseng pag-ibig at paglilingkod ang ipapakita namin sa iyo. Panginoon, turuan mo kami na maging tapat araw-araw. Samahan mo kami sa aming journey, Lord God, na lalo kami, Panginoon, magkaroon ng transformation. Lord, na ang bawat buhay namin, Lord, ay magkaroon ng likeness mula sa iyo, Ama. Lord, hindi kami titingin sa tao, hindi kami naglilingkod para sa tao, kundi kami ay tinawag mo para ikaw ay aming paglingkuran at maglilingkod kami sa tao. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Patuloy mong biyayaan ng pagpapala ang mga kamay na ito na nakataas. Patuloy na sasagana sila sa kanilang mga negosyo, trabahohan at buhay, maging sa kanilang mga pag-aaral. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Ikaw ang mag-provide, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang Diyos na magpagaling sa lahat na may sakit at karamdaman. Ang kanilang mga pamilya, Lord, ay magkalaya sa kapos ng utang, sa kapos ng kawalan,
oras sa pinakamagandang mensahe po sa aming lahat. Muli, tayo po ay sunod na po sa ating gawain sa pagbibigay. Bigay sa Panginoon ang may kagalakan. Magbigay sa Panginoon na may kagalakan. Purihin ang Diyos nasa paligid siya na may tunay na kagalakan. Hallelujah. Amen. Samba. Okay po. Na may kagalakan. Magbigay sa Panginoon na may kagalakan. Purihin ang Diyos nasa paligid siya na may tunay na Amen. Nakikita natin ang pag-ibig sa John 3:16. Masarap nga makipag-date. Amen. Pero mas masarap makipag-date sa Panginoon. Amen. Dahil mas masarap makipag-date sa Panginoon dahil inalay niya ang buhay niya para sa ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tumayo po tayo lahat. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon be gracious to you. Lord, turn His face on you and give you peace. Tinatawagan ko po si Tita Josephine para po sa ating closing prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Salamat o Panginoon sa oras na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa aming salita, Panginoon, Lord. Salamat sa Panginoon sa pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, Lord, Hallelujah. Maraming salamat o Panginoon, Lord. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Amen. Panginoon, ang mga mananayan, Panginoon. Lahat ng mga kabataan, Panginoon, Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Yes, Bigay mo yung wisdom at knowledge, Panginoon, sa bawat isang Panginoon. Maraming salamat o Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ang Panginoon, Lord. Ibalik mo to ng siksik ni Panginoon. Maaaring Panginoon sa kanila, Lord. Maraming salamat po. Amen. Let us declare, I am happy. I am healthy. I am wealthy. I am blessed. I am wise. God be all the glory. Yes, Lord. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa pagkulihan mo sa bawat isa sa amin, Lord. Tuloy mo kaming proteksyonan. Ilayo mo kami sa anumang plano at gawa ng kaaway. Binubunot namin ang spirito ng kahirapan, kawalan, sakit, karamdaman, maging ang disgrasya at kamatayan. Binubunot namin ngayon. In the mighty name of Jesus, sa pamagitan ng iyong banal na dugo, inaari namin ganap, Lord God, ang iyong mga salita na siya magiging buhay sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng mahabang buhay na ikaw ay aming pagkikuran. Meron pa kaming mga gagawin, Lord God, para sa iyong kaharian. Ikaw ang patuloy na hawak, Panginoon, sa aming mga puso na hindi kami magkasalang laban sa iyo. Pakaingatan mo kami lahat ng aming mga pamilya. Ganon din, Lord, punuin mo ng grasya, pagpapala, biyaya ang aming mga tahanan araw-araw na walang magkukulang para sa amin. Salamat, Lord. Hallelujah. At narito ang aming mga kamay. Handang tanggapin na ngayon, Panginoon, ang pagpapala mula sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Basbas, ng Banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, tumayo tayo lahat. Dali natin ang pag-ibig at ang paglingap ng Diyos na sumasagana sa atin. Ngayon at kailan pa man sa kanyang kaluwalhatian, pagsabat, papuri,
Jocelyn para kaya. Ayaw kasi i-date. Ano ba yan? Wow, thank you. Eh, tinatanong na kung anong pizza. Date. You date. Tinirek ko meral ko. You date lang na meral ko natanggap ko ng 40. Ay, mahawa kay Jocelyn. Wala ka rin date din problema mo. Nangyayari dito sa mga bata. Wala ka rin. Jocelyn, kamusta ka na? Kailangan. Ano naman eh. Pinapasaya lang kayo ni Jocelyn. Kayo padala sa Valentine's, pag-ano yan ha? Dalawang beses. Pagan, ano yan? Pagan yan. Araw-araw tayo mag-consider sa love ni Jesus. Binibenta mo? Ayan o, naghanap ng date. Ay, ganang na rin ito. Wala ka namang masarap na ipag-date. Pero mas masarap mo ipag-date kayo, Lord. Ito tinda mo? May ganun eh, no? Siyang ka talaga. May ganun eh, may jokes. May ganun. Salamat ha. Ano? Subukan ako. Oo, nalipag-date. Eh, na, wala nga pa date. Kaya na mahal. Ano ba yan? Parang hindi kasi nakita yung nila. Ano siya mababa? Ay po. Everyone, bye-bye. See you next week.